Isang baso ng mamahaling red wine ang sinadyang ibuhos sa kaisa-isang puting bestida ni Tala habang nagtatawanan ang mga taong dapat sana'y pamilya niya. Sa gitna ng kahihiyan, hindi man lang siya tinulungan ng kanyang asawang si Lorenzo. Sa halip, tinalikuran siya nito para hawakan ang kamay ng ibang babae. Tinagurian siyang basahang ginto, isang palamuting walang halaga sa loob ng marangyang mansyon. Pero hindi nila alam, ang basahang inaapakan nila ngayon ang siya ring magpapabagsak sa kanilang imperyo bukas. Handa ka na bang saksihan kung paano magiging apoy ang isang babaeng matagal nang nanahimik? Malamig. Iyon ang unang naramdaman ni Tala nang biglang bumuhos sa kanyang dibdib ang mamahaling red wine. Kasunod ng lamig ay ang init ng kahihiyan na gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang pisngi. Napasinghap ang ilang mga bisita sa paligid. Ang puting bestida na pinag-ipunan niya ng 3 buwan ay nabahiran na ng kulay dugong mantsa. Oh my gosh, I'm so sorry. Ang tinig ni Katrina Ramirez ay puno ng pagkukunwaring pagkagulat. Sa mga mata nito, nakita ni Tala ang isang munting kislap ng tagumpay. Hindi nakapagsalita si Tala. Para siyang naging isang estatwa sa gitna ng karangyaan ng Villa Esmeralda, ang mansyon ng mga Del Fuego. Ang suot niyang damit, bagamat bago, ay mukhang luma at walang halaga kumpara sa mga nagkikinangang kasuotan ng mga panauhin. Anong kaguluhan ito? Ang matigas na boses na yon ay nagpatahimik sa lahat. Si Doña Imelda Del Fuego, ang biyena ni Tala, ay lumapit na parang isang reyna. Ang mga alahas nito ay kumikinang sa ilalim ng aranya. Tiningnan niya ang mantsa sa damit ni Tala at pagkatapos ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. Huwag niyo na siyang sisihin, wika ni Doña Imelda sa mga nakatingin. Ang boses ay sapat na para marinig ng lahat. Mahirap lang kasi kaya hindi sanay sa ganitong mga okasyon. Bawat salita ay parang isang sampal. Napayuko si Tala. Nais niyang maging invisible. Nais niyang lamunin siya ng lupa. Hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang asawa, si Lorenzo. Nakita niya ito, papalapit. Sa isang saglit, umasa siyang ipagtatanggol siya nito. Ngunit nilampasan lang siya ni Lorenzo. It's fine, Katrina. Aksidente lang. Malamig na sabi ni Lorenzo habang inaalis ang isang hibla ng buhok sa mukha ng babae. Hindi man lang niya sinulyapan si Tala. Para sa kanya, ang asawa niya ay isa lamang muwebles na nasira sa gitna ng kanyang magarbong pagdiriwang. Halika, sa may balcony tayo. Mas maganda ang hangin doon. Yaya ni Lorenzo kay Katrina at marahan na inakay ito palayo. Naiwan si Tala na nakatayo roon, mag-isa. Pinanood niya ang anino ng kanyang asawa at ng kabit nito habang masayang nag-uusap sa balkonahe. Ang halakhak ni Katrina ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang puso. Basahang ginto. Iyon ang tawag sa kanya ng mga katulong sa mansyon. Isang basahan na isinabit sa ginto. Ngayong gabi, naramdaman niya ang katotohanan sa likod ng pangalang iyon. Biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa loob ng kanyang maliit na purse. Kinuha niya ito. Ang nanginginig niyang kamay ay halos hindi mapindot ang answer button. Isang hindi rehistradong numero. Hello? Pabulong niyang sabi. Ito po ba si Ginang Tala del Fuego? Taga-ospital po ito. Ang nanay niyo po, si Aling Amara. Hindi na narinig ni Tala ang kasunod. Ang tibok ng kanyang puso ay naging isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang ingay ng party, ang mga tingin ng mapanghusgang mga mata, ang sakit ng pagkakataksil, hatay na wala. Isa lang ang nasa isip niya, ang kanyang ina. Walang paalam, walang lingon-likod. Tumakbo si Tala palabas ng mansyon, palabas ng malaking gate. Hindi niya alintana ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Basa ang kanyang damit, basa ang kanyang pisngi ng pinaghalong luha at ulan. Sa kanyang likuran, ang mansyon ng mga Del Fuego
ay nagniningning pa rin, puno ng musika at tawanan. Walang sino mang nakapansin sa pagkawala ng kanilang gintong basahan. Ang amoy ng antiseptiko ay kumakapit sa bawat sulok ng pampublikong ospital. Mahina ang ilaw sa pasilyo at tanging ang mahinang tunog ng mga aparatos ang sumisira sa katahimikan ng gabi. Para kay Tala, ang lugar na ito ay isang malaking paalala ng kanyang kahirapan, isang mundong malayong-malayo sa kinang ng Villa Esmeralda. Nakatayo siya sa tabi ng kama kung saan nakahiga ang kanyang ina, si Aling Amara. Ang dating masayahing mukha nito ay payat na ngayon. Ang balat ay kulay abo. Bawat paghinga nito ay tila isang pakikibaka. Lumapit ang doktor, isang matandang lalaki na may malungkot na mga mata. Ginawa na namin ang lahat, Mrs. Del Fuego, mahinang sabi nito. Pero may isang bagong gamot mula sa ibang bansa. Mahal, pero ito na lang ang natitirang pag-asa natin. Pag-asa, isang salita na halos nakalimutan na ni Tala. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Nay, nagsimulang mangilid ang kanyang mga luha. Dahan-dahang iminulat ni Aling Amara ang kanyang mga mata. Tala, anak ko. Ang boses niya ay kasing hina ng isang bulong. Huwag mo na akong intindihin. Ang huling-hiling ko lang, maging masaya ka. Umiling si Tala, habang sunod-sunod na pumatak ang kanyang luha. Gagaling po kayo, Nay. Pangako. Dala ang pangakong yon, bumalik siya sa mansyon. Naabutan niyang pauwi na si Lorenzo, amoy alak at pabango ng ibang babae. Hinarang niya ito sa may hagdanan. Lorenzo, parang awa mo na. Lumuhod siya sa harap nito. Hindi alintana ang marumi niyang damit sa makintab na sahig. Kailangan ng nanay ng gamot. Mahal daw, pero ito na lang ang pag-asa niya. Tiningnan siya ni Lorenzo na parang isang pulubi, hindi isang asawa. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi nito. Gamot? Tala, matanda na ang nanay mo. Tanggapin mo na lang ang katotohanan, sabi nito sabay hawi sa kamay niya. Huwag mong sayangin ang pera sa isang bagay na wala namang kasiguraduhan. Pera ko na naman. Pera natin. Walang pera mo dito? Pera ko. Sigaw ni Lorenzo. At hinding-hindi ko gagastusin yan para sa nanay mo. Tinalikuran siya nito at umakyat na sa kanilang silid. Iniwan siyang nakaluhod at wasak. Ngunit hindi siya sumuko. Kinabukasan, isinanglan niya ang lahat ng kaya niyang isangla. Ang mumunting alahas na bigay ng kanyang ina. Ang luma niyang cellphone. Kulang pa rin. May isang bagay na lang na natitira. Mula sa isang maliit na baul, kinuha niya ang isang manipis na kwintas na may pendant na hugis araw. Ito ang nag-iisang alaala niya mula sa kanyang mga magulang na namayapa sa isang aksidente noong bata pa siya. Habang nasa pawn shop, pakiramdam niya ay isinasanla na rin niya ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Ngunit para sa kanyang ina, gagawin niya ang lahat. Nang mahawakan na niya ang pera, tumakbo siya papunta sa isang espesyal na botika. Hawak ang maliit na kahon ng gamot, para niyang hawak ang isang milagro. Pagbalik niya sa mansyon para iwan ang iba niyang gamit, naabutan niya si Doña Imelda sa sala, nagkakape. Nakita nito ang kahon ng gamot sa kanyang kamay. Ano yan, Tala? Gamot po para kay nanay. Sagot niya. Ang boses ay pagod, ngunit puno ng pag-asa. Isang kakaibang nangiti ang sumilay sa labi ni Doña Imelda. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hinaplos ang kanyang buhok sa isang paraan na hindi nito kailanman ginawa. Hay Hija, tingnan mo nga ang sarili mo. Mukha kang pagod na pagod. Ang boses nito ay biglang naging malambing. Sige na, magpahinga ka muna. Ako na ang mag-uutos sa driver na dalhin yan sa ospital para hindi ka na mahirapan pa. Sa sobrang pagod at pagnanais na maniwala sa kabaitang ipinapakita nito, hindi na nag-isip si Tala. Ang alok ng kanyang biyenan ay parang isang biyaya mula sa langit.
Talaga po? Gulat niyang tanong. Oo naman, sagot ni Doña Imelda habang kinukuha ang kahon ng gamot mula sa kanyang nanginginig na kamay. Pamilya tayo dito. Magpahinga ka na. Ibinigay ni Tala ang gamot. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan. Nagpasalamat siya sa kanyang biyenan at umakyat sa kanyang silid. Hindi napapansin ang malamig at mapanlinlang na kislap sa mga mata nito habang tinitingnan ang mamahaling gamot. Isang nakabibinging katahimikan. Iyon ang gumising kay Tala. Hindi ang sinag ng araw o ang tunog ng alarm clock, kundi ang isang matinding pakiramdam ng pagkabalisa. Bumangon siya at doon niya nakita ang isang missed call mula sa ospital. Nang tawagan niya pabalik, ang boses sa kabilang linya ay tila isang hatol. Mrs. Del Fuego, nakikiramay po kami. Bigla na lang pong bumigay ang katawan ng nanay ninyo kaninang madaling araw. Nabitiwan ni Tala ang cellphone. Ang mga salita ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, hanggang sa mawalan na ito ng kahulugan. Hindi maaari. May gamot na, may pag-asa na. Ang sumunod na mga araw ay malabo. Ang burol ay ginanap sa isang maliit at murang punerarya. Siya lang, at ang matandang kasambahay na si Yaya Corazon ang naroon. Naglagay siya ng isang puting rosas sa ibabaw ng simpleng kabaong. Walang Lorenzo, walang Doña Imelda, walang Del Fuego na nagpakita. Ang pamilyang pinagsilbihan niya ay tila naglaho. Iniwan siyang mag-isang harapin ang pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Matapos ang libing, bumalik siya sa maliit na inuupahang apartment ng kanyang ina upang ayusin ang mga naiwang gamit nito. Bawat damit, bawat lumang litrato ay isang patak ng lason sa kanyang sugatang puso. Nang buksan niya ang isang maliit na drawer sa tabi ng kama, napahinto siya. Sa loob, nakita niya ang isang pamilyar na kahon, ang mamahaling gamot na binili niya. Nanginginig niyang kinuha ito. Magaan. Nang buksan niya, halos puno pa ang laman. Ilan lamang ang nawawala. Sa tabi nito, may isa pang bote. Isang murang bote ng gamot na may ibang tatak. Halos ubos na. Hindi maintindihan ni Tala. Bakit narito ang gamot? Bakit hindi ito naibigay lahat sa kanyang ina? At dahan-dahan, na parang isang bangungot, ang lahat ay luminaw. Ang pag-aalok ni Doña Imelda. Ang kabaitan nitong biglaan. Ang pagkamatay ng kanyang ina sa kabila ng pag-asa. Pinulot niya ang cellphone at tinawagan ng ospital. Hinanap ang nurse na naka-duty noong gabing iyon. Excuse me po, natanggap niyo po ba yung gamot na pinadala ko para kay Amara? Dala po ng driver ng mga Del Fuego. Ay opo ma'am, sagot ng nurse. Nakatanggap po kami ng gamot mula sa kanila. Yun po ang ibinigay namin kay Aling Amara. Anong itsura ng kahon? Tanong ni Tala. Ang boses ay nanginginig. Inilarawan ng nurse ang bote ng murang gamot. Doon na gumuho ang mundo ni Tala. Pinalitan ni Doña Imelda ang gamot na binili niya ng dugo at pawis. Pinalitan nito ang pag-asa ng kamatayan para lamang makatipid sa gastusin. Ang kanyang ina ay hindi namatay sa sakit. Pinatay siya. Napasigaw si Tala, isang sigaw na puno ng sakit at galit na matagal niyang kinimkim. Niyakap niya ang mga gamit ng ina at umiyak ng umiyak. Pagbalik niya sa mansyon, naabutan niya si Lorenzo na naghahanda para umalis. Saan ka pupunta? Tanong niya. Ang boses ay walang emosyon. Babalik ka na pala, sabi lang nito, habang inaayos ang kwelyo. May business trip kami ni Katrina sa Cebu. Babalik din ako after a week. Hindi siya tiningnan nito sa mata. Wala itong pakialam. Tapos na ba yung drama mo sa nanay mo? Dagdag pa nito. Huwag mong dalhin yung mukha mong yan dito sa pamamahay ko. Pamamahay mo? Ulit ni Tala. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumayo siya at lumapit dito. Sa unang pagkakataon,
Hindi takot ang nakita ni Lorenzo sa mga mata niya, kundi isang bagay na mas malalim, isang bagay na madilim. Bago pa makapagsalita si Lorenzo, tumalikod na si Tala. Kinuha niya ang isang maliit na bag, nilagay ang ilang gamit, at lumabas ng pinto nang walang salita. Habang naglalakad siya palayo sa mansyon, palayo sa buhay na yon, naramdaman niya ang pagbabago sa loob niya. Ang dating Tala na mahina at nagmamakaawa ay namatay na, kasama ng kanyang ina. Ang isisilang mula sa kanyang abo ay iba na. Nang makarating siya sa dulo ng kalye, isang makintab at itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana sa likuran. Isang matandang lalaki, nakasuot ng mamahaling barong, ang tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at pagsisisi na tila dala na nito sa loob ng maraming taon. Sinagtala. Wika ng matanda sa isang pamilyar na tinig na narinig lang niya sa kanyang mga panaginip. Apo, nakatitig lang si Tala sa matandang lalaki. Ang mukha nito ay pamilyar, parang isang imahe mula sa isang lumang panaginip na hindi niya kailanman lubusang maalala. Sinagtala. Ang pangalang iyon, bago sa kanyang pandinig, ngunit may kung anong kumirot sa kanyang puso. Sumama ka sa akin, Apo, mahinahong sabi ni Don Alejandro Monteverde habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. Walang pag-aalinlangan, pumasok si Tala. Anumang lugar ay mas maigi kaysa sa impyernong tinakasan niya. Habang umaandar ang sasakyan, palayo sa madilim na kalye, sinimulan ni Don Alejandro ang kwento. Ang kwento ng kanyang tunay na mga magulang, ang nag-iisang anak na babae nito at ang kanyang asawa na pinaslang ng mga kalaban sa negosyo. Ang kwento kung paano siya itinago para sa kanyang kaligtasan, ipinalaki ng isang mapagkakatiwalaang pamilya na kalaunay na ubos ang yaman. Ang kwento kung paanong palihim siyang binabantayan ng lolo niya mula sa malayo, naghihintay ng tamang panahon. Isang panahong sa kasamaang palad ay hindi na niya nahintay dahil sa pag-aasawa niya kay Lorenzo. Patawarin mo ako, Apo. Basag ang boses ni Don Alejandro. Ang akala ko'y ligtas ka sa kahirapan. Hindi ko inakala na ang kahirapan pala sa piling ng mayayaman ay mas malupit. Hindi umiyak si Tala. Tuyo na ang kanyang mga luha. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi na siya si Tala, ang babaeng martir. Siya si Sinagtala, ang nawawalang bituin. At ang bituin, kapag bumagsak, ay nag-iiwan ng apoy. Ang mga sumunod na linggo, naglaho si Tala del Fuego sa mundo. Sa loob ng isang pribadong suite sa pinakamataas na palapag ng gusali ng Monteverde Global, nagsimula ang kanyang pagbabago. Isang gabi, tumayo siya sa harap ng isang malaking salamin. Ang mahaba niyang buhok, na dating hinahangaan ni Lorenzo, ay sumasagisag sa lahat ng kanyang kahinaan. Kumuha siya ng isang matalas na gunting. Gunting! Ang unang hibla ay bumagsak sa sahig. Gunting. Ang mga alaalang puno ng pagmamakaawa. Gunting. Ang mga gabing puno ng luha. Hindi siya tumigil hanggang sa ang kanyang buhok ay umiksi. Hanggang sa ang babaeng nakatingin sa kanya mula sa salamin ay isa ng estranghero. Isang babaeng may matalim na tingin at matigas na panga. Sinimulan niyang pag-aralan ang lahat. Corporate law, finance, stock market. Mga pribadong tutor ang dumadating araw-araw. Binasa niya ang bawat dokumento tungkol sa kumpanya ng kanyang pamilya. Sa gabi, hindi siya natutulog. Nag-e-ensayo siya kung paano maglakad, magsalita, at tumingin na may kapangyarihan. Ang kanyang kalungkutan ay naging panggatong. Ang kanyang galit ay naging determinasyon. Isang umaga, handa na siya. Pumasok siya sa boardroom ng Monteverde Global Holdings. Ang suot niya ay isang itim na power suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang kanyang maiksing buhok ay nakaayos ng may estilo. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang mababakas na anumang emosyon. Lahat ng mga matatandang miyembro ng board na kanina lang ay nagbubulungan ay biglang natahimik.
Napatingin sila sa kanya, pagkatapos ay kay Don Alejandro na nakaupo sa dulo ng mesa. Ngumiti lang ang matanda. Mga Ginoo, nais kong ipakilala sa inyo ang tagapagmana ng lahat ng ito. Tumayo si Sinagtala sa harap. Ang kanyang presensya ay pumuno sa buong silid. Ako si Sinagtala Monteverde, deklara niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Mula sa araw na ito, ako na ang mamamahala at may mga pagbabago tayong gagawin. Walang nangahas na umimik. Ang nakita nila ay hindi isang apong nawawala, kundi isang reynang nagbabalik sa kanyang trono. Nang matapos ang pulong, pumasok si Sinagtala sa kanyang bagong opisina, isang malawak na espasyo na may tanawin ng buong syudad ng San Ventura. Sa isang pader, may isang malaking organizational chart na nagpapakita ng lahat ng kumpanyang konektado sa Monteverde Global. Kumuha siya ng isang pulang marker. Dahan-dahan, lumapit siya sa chart. Hinanap ang isang pamilyar na pangalan at binilugan ito. Del Fuego Corporation. Tinitigan niya ang bilog. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sisimulan na natin. Sa loob ng isang exclusive Japanese restaurant, ang tawa ni Lorenzo Del Fuego ay umaalingaw-ngaw. Kampante! Mayabang. "Babe, you should try this," sabi niya sabay subo ng sashimi kay Katrina. "Fresh from Tokyo. Only the best for us." Gumiti si Katrina. Kumikinang ang mga mata. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi sa refleksyon ng mamahaling relo ni Lorenzo. "You really know how to spoil me, Lorenzo. Buti na lang wala na yung istorbo." Napangisi si Lorenzo. "Sinong istorbo?" Si Tala. Hayaan mo na yon. Baka bumalik sa probinsya at nagtanim na lang ng kamote. She doesn't belong in our world anyway. Itinagay niya ang kanyang sake cup. Life was perfect. Wala na ang asawang pabigat. Nasa kanya ang babaeng gusto niya at ang negosyo ay bzz, bzz. Kumunot ang noo niya nang makita ang pangalan ng kanyang Chief Financial Officer sa screen. Istorbo. "Yes, what is it? I'm in a meeting," iritadong sagot niya. "Sir Lorenzo?" Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig. "Sir, may problema po ang Ventura Real Estate. Nag-pull out po sila sa partnership para sa mall project." Natigilan si Lorenzo. Ang chopsticks na hawak niya ay nabitiwan. "Anong pull out? Are you stupid? May kontrata tayo." "Sir, may nakita daw silang irregularidad sa titulo ng lupa. At hindi lang yun, sir. Ang bangko tinawagan din ako. Nakahold daw po ang credit line natin." "What?" Napalakas ang boses niya. Dahilan para mapatingin ang ibang customers. "Ayusin mo yan. Ngayon din." Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Is everything okay, babe?" Tanong ni Katrina, na parang nabahala lang dahil baka masira ang mood ng date nila. "Wala. Just some incompetence sa opisina." Pagsisinungaling niya. Pero ang kabog ng dibdib niya ay hindi mapakali. Dali-daling tinapos ni Lorenzo ang date at umuwi sa Villa Esmeralda. Kailangan niyang makausap ang ina niya. Naabutan niya si Doña Imelda sa garden, nakahiga, habang minamasahe ng isang pribadong masahista. May pipino pa ito sa mga mata. "Mama, we have a problem," bungad ni Lorenzo habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Ventura backed out. Pati ang bangko nagloloko. Tinanggal ni Doña Imelda ang pipino sa kanyang mata at tiningnan ng anak na parang isang batang nag-iinaso dahil sa maliit na galos. "Lorenzo, relax," tamad na sagot nito. Normal lang sa negosyo ang mga ganyang aberya. "Matatakutin ka masyado. Ako ang bahala. Tatawagan ko si Mayor bukas. Aayusin natin yan." "Pero ma, sabay-sabay parang sinasadya." Sino naman ang maglalakas loob na bumangga sa mga Del Fuego? Tumawa ng mahina si Imelda. "Wala. Mga daga lang yan na nagpapapansin. Sige na, wag mo sirain ang beauty rest ko." Umakyat si Lorenzo sa kwarto, pero hindi nawala ang kaba sa dibdib niya.
Ang katahimikan ng bahay ay biglang naging nakakabingi. Pagpasok niya sa master bedroom, madilim. Walang nakahandang tsinelas. Walang nakahandang pantulog. Walang baso ng tubig sa bedside table. Tala! Sigaw niya. Nasaan ba ang babaeng yon? Tala! Walang sumagot. Binuksan niya ang ilaw. Ang kwarto ay malinis, pero may kulang. Binuksan niya ang cabinet. Wala ang mga damit ni Tala. Wala ang mga gamit nito sa banyo. Napahinto siya. Umalis talaga siya? Bulong niya sa sarili. Sa halip na malungkot, nakaramdam siya ng inis. Sino ang mag-aasikaso sa kanya? Sino ang pagbubuntunan niya ng stress? Napamura siya at padabog na humiga sa kama. Babalik din yun kapag nagutom. Walang mapupuntahan ang babaeng yun. Kinabukasan, hindi naging maayos ang lahat gaya ng sabi ni Imelda. Paggising ni Lorenzo, isang malaking sobre ang nasa ibabaw ng kanyang mesa sa library. Galing ito sa pinakamalaking law firm sa bansa. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. Isang legal notice. To the Board of Directors of Del Fuego Corporation, basa niya ng malakas, ang bawat salita ay parang tinik sa lalamunan. Please be informed that a significant portion of your Class A shares has been acquired by a new investor through a private buyout. Nanlaki ang mga mata ni Lorenzo. Imposible. Ang Class A shares ay pag-aari ng mga kasosyo nilang matagal na nilang hawak sa leeg. Paano nila naibenta nang hindi niya alam? Binasa niya ang huling bahagi. The new majority shareholder requests an emergency board meeting immediately to discuss the restructuring of the company due to gross mismanagement. Bumagsak si Lorenzo sa upuan. Hindi na ito daga. Ito ay isang leon na nakapasok na sa loob ng kanilang bakuran at handa na silang sakmalin. Sino? Sino ang may ganitong kapangyarihan at salapi? Sa labas ng bintana, dumilim ang langit. Ang bagyo ay parating na sa Villa Esmeralda. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay nagniningning sa liwanag ng libu-libong kristal mula sa mga aranya. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at champagne. Ito ang mundong mga elite. Isang mundong puno ng ginto, pero kapos sa puso. Bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Biglang tumahimik ang orkestra. Ang mga bulungan ay namatay. Lahat ng mata ay napako sa entrada. Pumasok si Sinagtala Monteverde. Suot niya ang isang gown na kulay midnight blue na nabubudburan ng maliliit na diamante, na tila ba suot niya ang mismong kalangitan sa gabi. Ang kanyang dating mahaba at buhaghag na buhok ay ngayoy maiksi na, nakastyle sa isang sharp bob cut na lalong nagpatingkad sa kanyang matanggos na ilong at mapupulang labi. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng isang kwintas na may malaking sapiro, isang bato na mas mahal pa kaysa sa buong ari-arian ng mga Del Fuego. Sa kanyang tabi ay ang makapangyarihang si Don Alejandro na nakahawak sa kanyang braso ng may pagmamalaki. Sino siya? Ang bulong ng isang donya sa gilid. Napakaganda, pero nakakatakot ang aura. Sagot naman ng isa. Naglakad si Sinagtala sa gitna ng silid. Bawat hakbang ay kalkulado. Bawat ngiti ay ensayado. Sa likod ng kanyang mamahaling makeup, nakatago ang mukha ng babaeng minsan nang nilait ng mga taong ito. Ngayon, yumuyuko sila sa kanya. Sa kabilang dako ng silid, natigilan si Lorenzo. Hawak niya ang isang baso ng wine habang kausap ang ilang investors na pilit niyang sinusuyo matapos ang sunod-sunod na aberya sa kumpanya. Nalaglag ang panga niya. Lorenzo, nakikinig ka ba? Iritadong tanong ni Katrina sa tabi niya, na nooy nakasuot ng matingkad na pulang gown na biglang nagmukhang mura kumpara sa elegante ni Sinagtala. Wait, bulong ni Lorenzo, hindi inaalis ang tingin sa bagong dating. Sino ang Diyosang yon? Nakaramdam ng selos si Katrina. Ha? Baka isa lang yan sa mga starlet na naghahanap ng sponsor. Don't tell me type mo. Hindi sumagot si Lorenzo.
Parang may gayuma ang babae. Iniwan niya si Katrina sa gitna ng usapan at dahan-dahang lumapit sa gitna, gaya ng isang gamo-gamo na naaakit sa apoy. Samantala, napansin ni Sinagtala ang paglapit ni Lorenzo. Sa ilalim ng kanyang maskara ng katahimikan, kumulo ang kanyang dugo. Ang lalaking ito, ang asawang nagtaboy sa kanya, ay ngayon nakatingin sa kanya na parang isang premyong gustong mapanalunan. Hindi siya nito nakilala. Siyempre, paano siya makikilala nito? Hindi naman siya kailanman nakita ni Lorenzo. Ang nakita lang nito noon ay isang katulong, isang basahan. "Good evening!" Bati ni Lorenzo nang makalapit siya. Ginamit ang kanyang pinakamalambing na boses, ang boses na ginamit niya noon para paibigin ang inosenteng si Tala. "I don't think we've been introduced. I'm Lorenzo del Fuego." Inabot ni Lorenzo ang kanyang kamay. Tinitigan lang ito ni Sinagtala. Hindi niya ito tinanggap. Sa halip, dahan-dahan siyang sumimsim sa kanyang champagne. Ang kanyang mga mata ay nanunukso at mapanganib. "Del Fuego," ulit ni Sinagtala. Ang boses ay mababa at malat. Ang apelyidong mainit, nakakapaso. Napangiti si Lorenzo. Inakalang flirting ito. "I can be warm to the right people. And you are?" Bago pa makasagot si Sinagtala, sumingit si Katrina. Kumapit ito sa braso ni Lorenzo. Ang mga kuko ay halos bumaon sa coat nito. Tiningnan niya si Sinagtala mula ulo hanggang paa na may halong inggit. "Lorenzo, kanina pa tayo hinihintay ni Mayor." Pagsisinungaling ni Katrina, sabay baling kay Sinagtala nang may pilit ng ngiti. "Hi, I'm Katrina, his fiancé." Tinaasan lang ng kilay si Sinagtala. "Fiancé? Ang bilis naman yata. Balita ko ay kakawala lang ng asawa niya." Namutla si Katrina. Natigilan si Lorenzo. Paano nalaman ng babaeng ito? "It's complicated." Nauutal na sagot ni Lorenzo. Pilit na inaayos ang sarili para hindi mapahiya sa harap ng magandang dilag. "My ex-wife was, well, she wasn't fit for this world. Hindi kami bagay." "Hindi bagay," ulit ni Sinagtala. Ang sakit ay nandoon pa rin, pero tinabunan niya ito ng galit. Dahil ba siya ay basahan at ikaw ay ginto? Kumunot ang noo ni Lorenzo. Parang may narinig na siyang ganoon dati. May kung anong pamilyar sa mga mata ng babaeng ito. Sa pagkakataong yon, lumapit si Don Alejandro. "Ah, Mr. Del Fuego, nakilala mo na pala ang aking apo at tagapagmana." Nanlaki ang mga mata ni Lorenzo at Katrina. "Apo, kayo po ang may-ari ng Monteverde Global?" "Yes," sagot ni Sinagtala. Humakbang siya palapit kay Lorenzo. Sobrang lapit na naaamoy ni Lorenzo ang pamilyar na amoy ng sampagwita, ang paboritong bulaklak ni Tala. Pero ngayon ay halos sa amoy ng mamahaling pabango. Nalilito si Lorenzo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, hindi sa tuwa, kundi sa takot. "What is your name?" tanong ni Lorenzo. Ang boses ay halos pabulongo. Ngumiti si Sinagtala. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa tainga ni Lorenzo. Ang kanyang hininga ay mainit sa leeg nito. "Gusto mong malaman ang pangalan ko?" Bulong niya. Huminto ang mundo ni Lorenzo. "Ako ang pangalang matagal mo nang itinapon sa basurahan." Bago pa makareact si Lorenzo, tumalikod na si Sinagtala at naglakad palayo. Ang palupalo ng kanyang gown ay humahampas sa hangin. Iniwan ang magkasintahan na nakatayo sa gitna ng ballroom. Gulat, takot, at nagsisimula ng manginig. Mabigat ang hangin sa loob ng conference room ng Del Fuego Corporation. Nakaupo si Lorenzo sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga daliri ay walang tigil sa pagkalabit sa ballpen. Sa kanyang tabi, si Doña Imelda ay nakaupo ng tuwid. Suot ang kanyang pinakamamahaling ternong pula. Pilit na ipinaparamdam na siya pa rin ang reyna ng kumpanyang ito. "Lorenzo, umayos ka nga."
Bulong ni Imelda, bagamat may bahid na rin ng kaba sa boses nito. Para kang batang iihi sa salawal. Investor lang yan. Pera lang ang katapat niyan. Ma, hindi mo naiintindihan. Sagot ni Lorenzo. Ang pawis ay tumutulos sa kanyang sentido. Hawak nila ang 51% ng shares. Pwede nila tayong patalsikin anumang oras. Bago pa makasagot si Imelda, bumukas ang malalaking pinto. Tak, tak, tak. Ang tunog ng high heels sa marmol na sahig ay parang tunog ng orasan na bumibilang sa huling sandali ng isang sentensya. Pumasok ang isang grupo ng mga abogado at sa gitna nila, naglalakad ng may awtoridad na hindi kailanman nakita sa loob ng gusaling ito. Sisinag tala. Napatayo si Lorenzo. Tala? Napasinghap ang mga board members. Ang iba ay nagbulungan. Kilala nila ang babaeng ito bilang ang basahang asawa ni Lorenzo. Pero ang babaeng nasa harap nila ngayon ay mukhang kaya niyang bilhin ang buong pagkatao nila. Good morning, gentlemen. And mother-in-law. Bati ni Sinagtala. Ang huling salita ay binigkas niya na parang isang lason. Anong kalokohan ito? Napatayo na rin si Doña Imelda. Nanginginig ang daliri na nakaturo kay Tala. Security! Ilabas ang babaeng ito. Paano nakapasok ang basahan dito? Hindi na tinagsisinagtala. Sinenyasan niya ang kanyang abogado. Mrs. Del Fuego, wika ng abogado. Nais ko pong ipakilala sa inyo si Miss Sinagtala Monteverde, ang CEO ng Monteverde Global at ang bagong may-ari ng Del Fuego Corporation. Monteverde? Namutla si Lorenzo. Imposible! Naglakad si Sinagtala papunta sa kabisera ng mesa. Ang pwestong dating inuupuan ni Lorenzo. Dahan-dahan, naupo siya roon at tiningnan ng mag-ina. Ngayon, panimula ni Sinagtala. Pag-usapan natin ang kinabukasan ng kumpanya. Pero bago yon, linisin muna natin ang nakaraan. Pinindot ni Sinagtala ang remote ng projector. Ang malaking screen sa likuran niya ay umilaw. Ano yan? Kabadong tanong ni Imelda. Isang home movie. Sagot ni Sinagtala ng nakangiti. Nagplay ang video. Malabo noong una. Kuha ng isang CCTV sa parking lot ng ospital. Pero malinaw ang mga mukha. Si Doña Imelda na nag-aabot ng isang makapal na sobre sa isang nurse. Lumabad ang audio recording. Malinaw na malinaw ang boses ni Imelda. Siguraduhin mong itatapon mo ang gamot na binili ni Tala. Palitan mo ng generic. Wala tayong budget para sa buhay ng isang matandang patay gutom. Natahimik ang buong boardroom. Ang mga board members ay napatingin kay Imelda nang may pandidiri at gulat. Si Lorenzo ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Tumingin siya sa kanyang ina. Totoo ba to? Pinapatay mo ang nanay ni Tala? Fake! Fake news yan! Sigaw ni Imelda. Pero halata ang takot sa kanyang mga mata. Gawa-gawa lang yan. Edited. Edited? Tumayo si Sinagtala. Sa pagkakataong ito, nawala ang kanyang professional na maskara. Ang lumabas ay ang anak na nagdadalamhati. Nasa labas ang nurse Imelda. Handa siyang tumestigo. Inamin niya ang lahat. Lumapit si Sinagtala kay Imelda. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ninakaw mo ang huling pag-asa ng nanay ko. Pinalitan mo ng lason ang pagmamahal ko. Akala mo ba, matatakasan mo yon dahil mayaman ka? Wala kang ebidensya, hiyaw ni Imelda. Pero paatras na siya ng paatras. Actually, sabat ng abogado. Nasa lobby na po ang mga NBI. May warrant of arrest na po para sa inyo, Doña Imelda. For reckless imprudence resulting in homicide at falsification of documents. Biglang bumukas muli ang pinto. Pumasok ang mga nakaunipormeng pulis. Doña Imelda del Fuego, inaaresto namin kayo. Bago pa makalapit ang pulis, nanlaki ang mga mata ni Imelda. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, namutla ang kanyang labi, at sa isang iglap, bumagsak siya sa sahig. Mama! Sigaw ni Lorenzo, tumakbo palapit sa ina na nangingisay.
Nagtayuan ang lahat. Kaguluhan, sigawan. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling nakatayo si Sinagtala. Tinitigan niya ang bumagsak na imperyo sa kanyang paanan. Nakita niya si Lorenzo na umiiyak habang bitbit ang ina. Dapat ay masaya siya. Dapat ay tumatawa siya. Pero habang pinapanood niya ang pagkawasak ng pamilyang sumira sa kanya, isang luha ang pumatak mula sa mata ni Sinagtala. Hindi luha ng awa, kundi luha ng pamamaalam. Ang huling luha para sa batang Tala na naniwala sa pag-ibig ng mga halimaw. Ang tunog ng malalaking kadena sa gate ng Villa Esmeralda ay parang kulog sa pandinig ni Lorenzo. Nakaupo siya sa bangketa, katabi ang dalawang maleta, ang tanging natira sa kanya mula sa kanyang marangyang buhay. Pinanood niya habang idinidikit ng sheriff ang isang malaking papel sa pader. Foreclosed. Wala na ang mga katulong. Wala na ang mga mamahaling sasakyan. Si Doña Imelda ay nasa ospital ng Bilibid, binabantayan ng mga pulis habang nagpapagaling mula sa stroke. At siya, si Lorenzo del Fuego, ang prinsipe ng San Ventura, ay isa na ngayong hari ng wala. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isa na lang ang matatakbuhan niya. "Katrina, babe, nasaan ka na?" Tanong niya nang sagutin nito ang tawag. "Nandito ako sa labas. Kailangan ko ng matutuluyan." Sa kabilang linya, narinig niya ang tunog ng pag-iimpake. "Sorry, Lorenzo." Malamig na sagot ni Katrina. "Paalis na ako papuntang Europe." "Europe? Isama mo ako. Magsimula tayo doon." Isang tawa ang narinig niya. Tawang puno ng pang-iinsulto. "Isasama kita? Para ano? Para palamunin. Wala ka ng pera, Lorenzo. Frozen lahat ng accounts nyo. Sa tingin mo ba minahal kita dahil sa personality mo? Please, minahal ko ang credit card mo." "Minahal kita, Katrina." Sigaw ni Lorenzo. Ang luha ay nagsisimulang tumuloan. "Correction, minahal mo ang ideya na nasa iyo ang pinakamagandang babae. At minahal ko ang ideya na mayaman ka. Ngayong wala na yon. Tapos na tayo. Good luck sa buhay, squatter." Tut, tut, tut. Binabaan siya nito. Doon, sa gilid ng kalsada, naramdaman ni Lorenzo ang unang hagupit ng tunay na realidad. Ang babaeng ipinalit niya kay Tala, ang babaeng inakala niyang ginto, ay isa palang pinturadong tanso. At si Tala, ang basahan na tinapon niya, ay ang tunay na diamante. Lumipas ang mga araw na parang isang bangungot. Napilitan si Lorenzo na umupa sa isang maliit at masikip na kwarto sa gilid ng palengke. Ang amoy ng nabubulok na basura ay sumisiksik sa kanyang ilong, malayong malayo sa amoy ng lavender sa Villa Esmeralda. Mainit, maingay, walang aircon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang gutom. Lumabas siya para bumili ng pagkain. Sa isang karinderya, tiningnan niya ang ulam, adobong manok. Paborito niya ito, pero noon, luto ito ng mga chef. "Magkano?" tanong niya. "70." Sagot ng tindera. Kinapa niya ang bulsa niya. Barya na lang ang natitira. Hindi sapat. Tinalikuran niya ang pagkain at bumili na lang ng isang pirasong tinapay at tubig. Habang nanginunguya niya ang matigas na tinapay sa isang sulok, napatingin siya sa isang tindahan ng dyaryo. Sa front page ng isang business magazine, naroon ang mukha ng isang babae. Elegante, makapangyarihan, nagniningning. Sinagtala Monteverde, ang bagong reyna ng real estate. Tinitigan ni Lorenzo ang litrato. Naalala niya ang mga gabing hinihintay siya ni Tala. Ipinaghahanda ng pagkain, minamasahe ang kanyang likod, at tinatanggap ang lahat ng kanyang pang-iinsulto nang walang reklamo. Nasa kanya na ang lahat noon. Isang asawang tapat at nagmamahal ng totoo. Pero winasak niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang pagsisisi ay hindi pala dumarating bilang isang biglaang iyak. Dumarating ito bilang isang mabigat na bato sa dibdib na hindi nawawala, na nagpapahirap sa bawat paghinga. Hindi niya matanggap ito. Hindi pwedeng ganito na lang ang wakas niya.
Kailangan niyang makausap si Tala. Baka may natitira pa ring pagtingin dito. Baka maawa pa ito. Kilala niya si Tala. Malambot ang puso nito. Gamit ang huling pera niya, sumakay siya ng jeep. Isang bagay na hindi pa niya nagagawa kailanman. Papunta sa Monteverde Tower. Tumayo siya sa labas ng napakataas na gusali. Ang salamin nito ay sumasalamin sa langit. Dati, kaya niyang pumasok dito nang nakataas ang noo. Ngayon, hinarang siya ng security guard. "Sir, bawal po ang tambay dito." Sita ng guard. Tinitingnan ang gusot niyang damit at humuhupak na muka. "Hindi ako tambay." Sigaw ni Lorenzo. Ang desperasyon ay umaapaw sa kanyang boses. "Asawa ako ng may-ari. Asawa ako ni Sinagtala. Papasukin niyo ako." Nagtinginan ang mga tao sa paligid. Ang iba ay nagbubulungan. Kinukunan siya ng video. Ang dating kinatatakutang Lorenzo del Fuego ay isa ng ngayong palaboy na nagsisisigaw sa kalsada. "Sir, umalis na po kayo bago pa kami tumawag ng pulis." Banta ng guard. Sa gitna ng kanyang kahihiyan, bumukas ang automatic doors ng lobby. Lumabas si Yaya Corazon na ngayon ay nakasuot na ng maayos na uniforme ng mayordoma. "Yaya!" Tawag ni Lorenzo. Lumapit sa gate na parang asong nagmamakaawa. "Yaya, tulungan mo ako. Gusto ko siyang makausap." Tiningnan siya ni Yaya Corazon. Wala na ang dating takot sa mga mata ng matanda. Awa na lang at lungkot. "Sumama ka sa akin," sabi ni Yaya sa guard. Hinihintay siya ni Ma'am. Napalunok si Lorenzo. Ito na ang pagkakataon niya. Aayusin niya ang lahat. Babawiin niya ang kanyang asawa. Pero habang naglalakad siya papasok sa malamig at marmol na lobby, hindi niya alam na ang pagharap kay Sinagtala ang magiging pinakamasakit na bahagi ng kanyang parusa. Tahimik sa loob ng opisina ni Sinagtala. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tik-tak ng wall clock. Nakatalikod siya sa pinto. Nakatanaw sa malawak na syudad mula sa kanyang glass wall. Sa ibaba, ang mga tao ay parang mga langgam. Dati, isa siya sa mga langgam na yon. Maliit, inaapakan. Ngayon, nasa tuktok na siya. Pero bakit ang lamig? Bumukas ang pinto. "Ma'am, nandito na po siya," wika ni Yaya Corazon. Huminga ng malalim si Sinagtala bago humarap. Pumasok si Lorenzo. Ang lalaking dati laging amoy mamahaling kolon at nakasuot ng plansadong suit ay ngayoy amoy araw, gusot ang damit at humpak ang pisngi. Ang mga mata nito, na dati puno ng yabang, ay ngayoy puno na ng takot at pagmamakaawa. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Sinagtala ang saglit na pag-asa sa mukha ni Lorenzo. "Tala," tawag nito. Ang boses ay basag. Humakbang ito palapit, akmang hahawakan siya. Umatras si Sinagtala. Isang hakbang lang, pero parang 1 kilometro ang layo ng ibig sabihin. "Maupo ka, Lorenzo." Utos niya. Ang boses ay kalmado, ngunit walang emosyon. Hindi umupo si Lorenzo. Sa halip, lumuhod ito. Lumuhod ito sa marmol na sahig, sa paanan ng babaeng dati niyang tinatrato na parang alipin. "Tala, patawarin mo ako." Humagulgol si Lorenzo. "Patawarin mo ako sa lahat. Nagkamali ako. Nabulag ako. Ikaw lang pala. Ikaw lang pala ang totoo sa buhay ko." Pinanood siya ni Sinagtala. Hinihintay niyang maramdaman ang saya. Ito ang momentong pinangarap niya noong mga gabing umiiyak siya sa kwarto na makitang nagmamakaawa ang asawa niya. Pero ngayong nangyayari na, wala siyang naramdaman kundi pagod. "Bakit ka nandito, Lorenzo?" tanong niya. "Kasi mahal kita," sagot ni Lorenzo, tumingala sa kanya na may luha-luha sa mga mata. "Bumalik ka na sa akin, please. Buuin nating muli ang pamilya natin." "Pamilya?" Mapait nang ngumiti si Sinagtala. "Anong pamilya? Yung pamilyang pumatay sa nanay ko? Yung pamilyang ginawa akong utusan?"
Si Mama yun, hindi ako. Depensa ni Lorenzo. May sakit siya ngayon, Tala. Nasa ospital ng kulungan. Maawa ka naman. Iwi-withdraw mo ang kaso. Tulungan mo kami. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Napapikit si Sinagtala. Doon, sa mga salitang iyon, nakita niya ang katotohanan. Hindi siya pinuntahan ni Lorenzo dahil namimiss siya nito. Pinuntahan siya nito dahil kailangan siya nito. Kailangan nito ng pera. Kailangan nito ng kapangyarihan para sagipin ang ina nito. Kahit nakaluhod, si Lorenzo ay ang parehong makasariling lalaki pa rin. Tala, alam kong mahal mo pa ako. Pagpupumilit ni Lorenzo, sinusubukang hawakan ang kamay niya. Naalala mo noong first anniversary natin, binigyan kita ng bulaklak. Sabi mo, ako ang buhay mo. Binawi ni Sinagtala ang kamay niya. Naalala ko yon. Mahinang sabi niya. Binigyan mo ako ng bulaklak na nakuha mo lang sa buke na bigay ng business partner mo. Libreng bulaklak. At ako, tuwang-tuwa ako noon. Ang babaw ko, no? Tumalikod siya at naglakad papunta sa kanyang mesa. Binuksan niya ang drawer. Lorenzo, tumayo ka na dyan. Dahan-dahang tumayo si Lorenzo, pinupunasan ng luha, umaasang nakuha na niya ang loob ng asawa. Tutulungan mo na ba kami? Tanong nito. Kinuha ni Sinagtala ang isang brown envelope at inilapag sa mesa. Ang batas ang magpapasya sa kapalaran ng nanay mo. Hindi ako. Ang ebidensya ay malinaw. Kung may awa pa ako, yun ay ang hindi ko napagdidiin sa'yo sa mga kasong estafa ng kumpanya mo. Namutla si Lorenzo. Anong ibig mong sabihin? Iniurong ni Sinagtala. Ang envelope palapit kay Lorenzo. Ito ang tulong ko sa'yo. Nanginginig na kinuha ni Lorenzo ang envelope. Binuksan niya ito. Bumagsak ang kanyang balikat nang makita ang laman. Petition for annulment of marriage. May pirma na ni Sinagtala. Tala. Huwag mo akong tawaging Tala. Putol ni Sinagtala. Tinitigan niya ito sa mata. Wala nang galit, wala nang sakit. Tanggap na lang. Si Tala ay patay na. Namatay siya noong gabing pinili mong iwan siya para sa party habang naghihingalo ang nanay niya. Ako si Sinagtala. At ito, tinuro niya ang papel. Ito ang presyo ng kapatawaran ko. Hiwalayan, bulong ni Lorenzo. Kalayaan, pagtatama ni Sinagtala. Kalayaan mo mula sa isang asawang kinakahiya mo at kalayaan ko mula sa isang lalaking hindi marunong magmahal. Kinuha niya ang isang mamahaling ballpen at inilapag sa tabi ng papel. Pirmahan mo yan, Lorenzo. At paglabas mo ng pinto na yan, huwag ka nang lilingon. Dahil ako, hindi na ako lilingon pa. Nakadungaw si Lorenzo sa papel. Ang katahimikan sa kwarto ay nababasag lamang ng mabigat niyang paghinga habang ang kapalaran ng kanilang nakaraan ay naghihintay sa dulo ng isang pluma. 6 na buwan. Ganoon kabilis lumipas ang panahon. Sa loob ng opisina ni Sinagtala, ang telebisyon ay nakabukas sa isang news channel. Flash report. Hinatulan ng korte na guilty si Doña Imelda del Fuego sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at falsification of documents. Siya ay makukulong ng 6 hanggang 12 taon. Samantala, ang anak nitong si Lorenzo del Fuego ay nahaharap sa patong-patong na kasong sibil dahil sa pagkakabaon sa utang ng kanilang kumpanya. Pinatay ni Sinagtala ang TV. Dati, inakala niyang ang sandaling ito ang magbibigay sa kanya ng pinakamatamis ng ngiti. Inakala niyang magsasaya siya kapag nakita niyang nagdusa ang mga taong umapi sa kanya. Pero habang nakatingin siya sa itim na screen, wala siyang naramdamang tuwa. Wala ring lungkot. Ang naramdaman lang niya ay kapayapaan. Isang malalim at tahimik na kapayapaan. Tapos na. Ang kabanata ng kanyang buhay na puno ng dilim ay tuluyan ng nagsara. Tumayo siya at kinuha ang kanyang bag. Yaya Corazon, aalis na po tayo. Ang sementeryo ay tahimik at mahangin. Ang damo ay luntian. At ang langit ay kulay kahel dahil sa papalubog na araw. Lumapit si Sinagtala sa isang puntod na gawa sa simpleng marmol.
Malinis ito at laging puno ng bulaklak. Amara Jimenez, isang mapagmahal na ina lumuhod, si Sinagtala, at inilapag ang isang pumpon ng puting rosas. Hinaplos niya ang pangalan ng kanyang ina. Nay, bulong niya. Tapos na po, nakuha na natin ang hustisya. Umihip ang hangin na parang isang yakap. Alam niyo po, Nay, noong una, akala ko ang paghihiganti ang sagot. Akala ko, kapag nasaktan ko sila, mawawala ang sakit ko. Pero hindi pala. Ang tanging nagpatigil sa sakit ay noong pinili kong patawarin ang sarili ko. Patawarin ang dating tala na nagpakatanga dahil nagmahal lang naman siya. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, pero ito ay luha ng paghilom. Huwag po kayong mag-alala. Okay na po ako. Itinuloy ko na po ang Amara Foundation. Marami na tayong natutulungan na mahihirap na pasyente. Wala nang gagaya sa inyo na mawawalan ng buhay dahil lang walang pambili ng gamot. Ipinapangako ko yan. Tumayo siya at pinunasan ang kanyang mukha. Tumingin siya sa langit. Ang unang bituin sa gabi ay nagsisimula ng kuminang. Bantayan niyo po ako lagi, Nay. Pag-uwi niya sa bahay, isang maaliwalas na rest house sa Tagaytay na malayo sa ingay ng Maynila. Nagtimpla si Yaya Corazon ng tsa sa balkonahe. Umupo si Sinagtala, ninanamnam ang lamig ng hangin. Wala na ang bigat sa kanyang balikat. Wala na ang pangalang Del Fuego na nakakabit sa kanya. Siya na lang si Sinagtala Monteverde. Malaya. Buo. Biglang bumukas ang sliding door. Lumabas si Yaya Corazon na may dalang tray pero may kakaibang ngiti sa mga labi nito. Ma'am, wika ni Yaya. Tumawag po ang Lolo Alejandro nyo. Oh? Anong sabi ni Lolo? May board meeting ba bukas? Tanong ni Sinagtala habang humihigop ng tsaa. Wala po. Umiling si Yaya. Sabi niya, may pinapapunta daw po siyang bisita dito. Isang young investor galing Singapore na gustong makipag-partner sa foundation nyo. At binata daw po. Natigilan si Sinagtala. Tumingin siya kay Yaya at natawa ng mahina. Si Lolo talaga, kung ano-anong nirereto. Malay nyo naman po, ma'am. Makahulugang sabi ni Yaya. Ang puso, parang sugat din iyan. Gumagaling. At kapag magaling na, handa na ulit tumibok. Napangiti si Sinagtala. Tumingin siya sa kawalan, sa direksyon kung saan unti-unting sumisikat ang buwan. Hindi siya naghahanap, pero hindi na rin siya sarado. Natutunan niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat nakakasakit, hindi dapat nagpapaliit sa pagkatao mo. Ang tunay na pag-ibig ay parang liwanag. Pinapalaya ka, pinapaganda ka. Kung darating man yon, handa na siya. Pero kung hindi, sapat na siya. Sapat na siya. Papasukin mo kapag dumating, Yaya. Sagot ni Sinagtala na may kislap sa mga mata. Tingnan natin kung anong dala niyang kwento. Humigop muli siya ng tsa habang ang gabi ay payapang yumayakap sa kanya. Ito ang kanyang bagong simula. At dyan po nagtatapos ang kwento ng buhay ni Sinagtala. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa lalaking kasama niya o sa yaman na nakakabit sa kanyang pangalan. Ang tunay na ginto ay ang ating dignidad at pagmamahal sa sarili. Minsan, kailangan nating madurog para mabuo ulit ng mas matibay. At ang pinakamatamis na higanti, hindi ang makitang bumagsak ang kaaway, kundi ang makita ang sarili mong umaangat, masaya, at payapa. Kayo, mga minamahal kong tagapakinig, naranasan nyo na bang magmahal ng sobra at maabuso? Paano kayo bumangon? I-share nyo naman ang inyong kwento sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang boses nyo. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, please huwag kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kumare nyo na kailangan ng inspirasyon. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating audio drama. Ano ang gusto nyong sunod na kwento? Horror?
comedy, o isa pang love story na magpapakilig at magpapaiyak? Comment nyo lang po. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Ito ang inyong sandalan sa hapon. Ingat po kayo palagi.